Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para talakayin ang ikaapat na aralin sa ating aklat. Ang aralin ikaapat na aralin, alokasyon. Ngayon po, atin pong tingnan ang pinakaunang paksang ating pagtatalakayin. Mga paraan ng pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan. Pangangailangan at kagustuhan. Ang una po dito ay ang tinatawag nating equity. Isa yan sa mga pangangailangan natin. Ang equity po ay mas makatotohanan gumagalaw ang ekonomiya sa layong natugunan ng akma ang kailangan at gusto ng sakop nitong mga mamamayan. Ipagpalagay po natin sa isang bagyo. Nagkaroon po ng isang kalamidad sa isang lugar. At sa isang lugar na yon may 4 na barangay. Sa mga barangay pong yon ay iba-iba ang pangangailangan. Ang kailangan ng barangay A ay hindi nangangahulugang kailangan din ng barangay B. At hindi din naman kailangan ng C o D. Iba-iba po sila ng pangangailangan. Ang mga gusto nating ibigay sa kanila ay yung kung ano ang layong matugunan sa kanila, yung talagang kailangan nila. Hindi po tayo magbibigay sa barangay A ng bigas kung napakarami naman nilang supply ng bigas sa isang kalamidad. Mas ibibigay natin yon sa kabilang barangay. Yun po ang tinatawag nating equity. At hindi lamang po kailangan yung gusto, kundi yung kailangan talaga nila sa kanilang nasasakupang pamayanan. Ang ikalawa po ay ang efficiency. Aspektong nakalilika ang ekonomiya ng maraming produkto at serbisyong kailangan ng tao sa pinakamurang presyo. Meaning efficient ang work natin. Nakakagawa tayo ng produkto sa pinakamurang presyo. Kapag sinabing mura, hindi ang perang nilalaan o inilaan para makalikha ng produkto, kundi ang sakripisyong kapalit para mabuo ang produkto. Hindi po natin pag-uusapan yung presyo dito. Sa Japan po at sa Pilipinas, ang pagkakaiba natin sa kanila, the Philippines is more on quantity than quality. So, ang ibig ko pong sabihin ganito, sa paggawa po ng relo, tayo sa Pilipinas kung minsan may kota. Sabihin na natin, kailangan mong makagawa ng 10 relo maghapon. Sa Japan po iba. Kaya hindi baling kaunti ang magawa mo, basta't yung magawa mo ay quality. Yung pinaghirapan mo, ang sakripisyong kapalit na ginawa mo para mabuo ang produkto. Kahit na isa lang, basta't quality. It's efficient. Pero still, nandoon pa rin ang sinasabing pinakamurang presyo. Efficiency ay pinakamura sa pinakamagandang sakripisyong kapalit nito para mabuo ang produkto. Ang ikatlo po ay ang full employment, ang antas ng paggawa na kung saan sa antas ng ekonomiya ay nagagamit at napapakinabangan ng lubos ang mga manggagawa. So, tumitingin po tayo sa dami ng manggagawang nagagamit. Somehow, nakakalamang po tayo sa Japan. Kasi sa kanila po, kadalasan po sila'y gumagamit na ng robots. Kasi po, sila ang may pinakamaraming robot sa buong mundo na bansa. Kung ang Europe ay gumagamit ng 10 robot sa buong kabuuan, kung halimbawa lang po yun, ang Amerika naman po ay gumagamit ng 20 robots sa pangkabuuan. Pero sa Japan, hindi po 10 o 20. Kung 10 sa Europe, 20 sa Amerika, sa Japan po ay gumagamit sila ng 50 robots. Sila po yung pinakamaraming nagagawang robot sa buong mundo. Hindi na po nila ganong napapakinabangan ang kanilang labor force dahil karamihan po sa kanila ay gumagamit ng robotics. Robots po ang kanilang tagapaggawa. Pero sa atin, ang antas ng paggawa ay napapakinabangan lubos ang ating mga manggagawa. Letter D po, o yung ikaapat, ang growth. Ang pag-angat ng kalagayan ay indikasyon ng positibong pagbabago na nagbubunga ng higit na mabuting pamumuhay
para sa nakakarami. Ang lahat po ng bansa ay naghahanap o naghahangad na umunlad. May growth dapat. Pero hindi po tayo dapat manatili sa growth lamang. Kailangan nagbubunga ng mabuting pamumuhay para sa nakakarami. Ibig sabihin, dapat tayong umuunlad. Maganda pong pangitain yon. Kapag hindi lang po pag-unlad, napapanatili natin ang pag-unlad sa mahabang panahon. At ikalima po ay ang stability. Ang susunod na misyon ng ekonomiya ay mapanatili ang galaw na ito upang umani ng tiwala sa mas maraming tao at maraming bansa ang oportunidad na mapabuti ang pamumuhay. Ang stability po kasi mahirap panatilihin. Kasi alam po natin ang ekonomiya, lalo na ngayong pandemic, lahat po ng mga bansa sa mundo ay nakalimutan yung word na stability. Lahat po kasi ng bansa ngayon ay medyo bumaba ang ekonomiya dahil po sa pandemic ng COVID virus. Pero still, kapag stable ang bansa mo at napapanatili mo yung pag-unlad, yung growth na tinatawag, mas nakakalamang ka kasi ang international business community o yung mga businessmen, mga mamumuhunan ay may tiwala sa iyo. Ang susunod po, ano po ang alokasyon? Paano to ginagawa? Ang alokasyon po ay mayroong mga katanungan na dapat sagutin. Ang una po ay ano ang gagawin? Ano po ang una nating dapat gawin? Sa isang produkto po na gagamitin ng mga tao, ang pinakauna pong katanungan ay ano po ang dapat nating gagawin? Alam po natin na iba-iba po ang pangangailangan ng tao, iba-iba rin po ang gusto ng tao at limitado naman ang ating natural resources para tugunan ito. Kailangan ng pagdedesisyon na ang agarang kailangan ay matugunan at ihuli sa prioridad ang maaari naman ipagpaliban pa. Halimbawa, kung tayo po'y magdedesisyon kung ano ang dapat unahin, ano po ba ang unang dapat gawin? Cellphone o laptop? Ano po ba ang dapat unang likhain? Bigas po muna o trigo muna o mais muna? Yun po ang una nating mga dapat na sagutin. Ano ang una nating dapat gawin para matugunan ang pangangailangan ng mga tao? Ang ikalawa po, paano ito gagawin? Okay, nakapag-desisyon na kung ano ang dapat gawin. Pero kapag nakadesisyon na kung ano ang dapat gawin, kailangan naman pong pagpasyahan kung ano ang susunod na gagawin. Susunod na tanong ay gagamit po ba ito ng mas maraming manggagawa o labor intensive sa produksyon o mas maraming makinarya, capital intensive? Dito lang po sa Pilipinas, may problema po tayo sa tinatawag nating agriculture. Alam po natin ang agrikultura natin ay kakaunti na lamang yung mga tinatawag nating magsasaka. At ang kanilang mga edad ay medyo may katandaan ng konti. Dahil ever since na ako'y nagturo, wala pa po akong estudyante na nagsabi sa akin na gusto nilang maging farmer o kukuha sila ng agriculture. Wala pong ganon. Lahat ng mga tinanong ko ng mga estudyante ko ay, gusto mo bang maging farmer? Hindi po. Lahat sila ang sagot, hindi. Kaya ang magiging tanong natin dito, kukonti ng ating manggagawa. Definitely, hindi po tayo labor intensive. So ano po ang dapat nating gawin? Dapat po tayong maging capital intensive. Dapat pong mas maraming makinarya sa ating agrikultura. Magandang pakinggan, no? Pero kakayanin naman po kaya ng puhunan kasi magiging ibig sabihin nun, kaunti ang manggagawa, capital intensive, marami ang dapat na puhunan. Ano po ba ang puhunan natin? Pera. Ang pera po sa economics ay hindi natatawag na puhunan. Yan po ay medium of exchange lamang. Ano po ang capital natin sa farming? Ang ginagamit po nating capital intensive ay yung tinatawag na mga traktora. Hindi ko alam kung anong mga tawag nila doon, yung traktora lang kilala ko.
yung pangsaka. Sir, si kalabaw, pwede din po bang gamit sa production yon? Opo, gamit din po yun, pero hindi na po kasama yon sa capital intensive kasi yun ay ginagamit pa rin nung mga nakaraang mga henerasyon na mga magsasaka. Ginagamit pa po yun ng lolo ko noon. Kapag sinabi po natin capital intensive sa panahon ng agrikultura ngayon, mga makinarya, mga mabilis na pag-aani, kung ano man ang tawag doon na nagtatalsikan na lang ang nakatanim na palay, ganon po ang ibig nating sabihin sa capital intensive ngayon. Ang susunod po ay ano ang alokasyon, paano naman ito gagawin? Gaano karami ang gagawin? Okay, napili na po natin. Alam na natin kung ano yung gagawin. Alam na natin kung paano ito gagawin. Pipili tayo kung capital intensive po ba o labor intensive. Ngayon, ang magiging tanong, gaano karami ang gagawin? Kung tayo po ay magsasaka, ilang toneladang bigas po ba, kung bigas man ang ating pag-uusapan, ang dapat nating gawin para mapakain ang mamamayang Pilipino? Para mapili ang tamang paraan ng produksyon, kailangan malaman kung ano o kung gaano karami ang dapat gawin. Kapos na sa pinagkukunang yaman, kaya dapat na sapat lamang sa pangangailangan ang gagawing produkto. Ulitin po natin kapos na sa pinagkukunang yaman, kaya dapat na sapat lamang sa pangangailangan ang gagawing produkto. Sir, ibig po bang sabihin kung ang mga Pilipino ay 100 milyong katao na, ibig po bang sabihin ay 100 milyong sako lamang ang dapat po nating gawin? Hindi naman po ibig sabihin na ganon. Kasi meron naman po tayong kapit bansa o yung kalapit bansa po na mahilig gumawa ng mas marami pa kaysa kanilang pangangailangan. Ano po ang purpose nila? Ang pinaka-purpose po nila kung bakit sila maraming ginagawa ay ginagamit po nila yung sa panahon ng kagipitan, yung for future use kung medyo nagkagipitan na. Kung 100 milyong tao tayo, ang gagawin po natin ay 110 milyon na sako o tonelada ng bigas. Sakong bigas pala, ibig ko sabihin. Kasi para sa future use in times of emergency, in times of pandemic, sa may panahon ng bagyo, ng taglindol, isinusupply po kasi natin yon. Ngayon, ang tanong na ika-4, para kanino ang gagawin? Bago mag-produce, sinisipat muna ng producer kung ilang bahagi ng populasyon ang maaaring kumonsumo ng produkto. Matapos mapag-aralan ang preferences ng mga tao, sa ganitong paraan, nakatitiyak silang tatangkilikin ang malilikha nilang produkto. Ang isang negosyante, kapag magninegosyo ka, kailangan pong sigurista ka din. Hindi po basta-basta gagawa ka lang ng gagawa ng isang produkto, tapos aalikabukin lang naman dyan dahil hindi naman mabibenta. Hindi po ganon. Titingnan mo muna ano ang gusto ng mga tao. Ano ang preference nilang bilhin. Kung halimbawa sa cellphone po, magtatanong ka muna sa mga true survey, ano po ba ang pinaka gusto nilang cellphone? Anong brand? Anong tatak? Ngayon, magiging tanong, bakit nila gusto ito? Iba-iba po. At napag-alaman ko rin sa aking mga tanong-tanong na konti ang bumibili ng Philippine-made cellphones. Bakit po hindi nila nabibiling gaano yung Cherry Mobile at saka yung MyPhone? Kasi product-wise, mas maganda po ang mga foreign-made at saka imported na cellphone. Kaya kung ikay maggagawa ng cellphone, ikaw mismo ang magpuproduce, aalalay ka lang, hindi ka gagawa ng napakarami. Or, meron pang second option, gagawa ka rin ng cellphone pero hihigitan mo ang quality ng imported ones. Paano ito ipamamahagi? Okay. Nakagawa ka na ng isang brand na dapat napakinabangan.
Noon pong may martial law, bata pa po ako noon, naalala ko na may mga pagkakataon na dalawang bagay ang nagtaghirap noon. Una po ay yung bigas. Ang ginawa kasi ni President Marcos noon talagang hinigpitan ang paglabas ng bigas. Alam po naman namin na may bigas noon, pero bakit niya hinigpitan ang paglalabas ng bigas? To the point na na-control niya, hindi per kilo ang benta ng bigas noon, pinadaan sa barangay. 4 na kilo lamang per family ang pinagbibili nila. 2 kilong bigas, 2 kilong mais. So 4 na kilo po yon. Paghahaluin nyo na lang kung medyo gusto ninyo. Bakit 4 na kilo lang? Kung sa amin po, 4 lang kaming tao, pabor sa amin yon. Hindi naman namin kayang ubusin yung 4 na kilo maghapon, 4 lang kami. Pero paano po kung kayo sa pamilya ninyo ay 10 o 12 o higit pa na miyembro, tiyak kakapusin kayo. Ang magiging tanong, paano ito ipamamahagi? Ang una pong option is first come, first served. Sa panahon ng kakapusan, ang mauna ay makinabang. Kung nauna ka, good for you. Kung medyo ikay nahuli, malas mo. First come, first served. Kaya ang pipilitin mong mauna sa pila. Ang ikalawa po na ginawa ni Marcos noon sa bigas at ganun din sa langis yung mga krudo para sa sasakyan ay ang pagrarasyon. Talagang rasyon yon, kontrolado ni Marcos, kaya walang makaangal sa kanya noong panahon ng martial law. Ang pagrarasyon po ay ginagawa kapag nagtitipid sa pinagkukunan ng yaman. At ang panahon noon ay talagang yung Middle East ay nagkontrol sa pinagkukunan ng yaman, ang langis. Kaya ang Pilipinas na konti lamang ang nabibili sa Middle East ay nirarasyon niya. Hindi ko na po matandaan kung ilang litro sa maghapon kasi wala naman kami sasakyan. Ganon ang pagrarasyon, ang ikalawa. Ang ikatlo po ay kompetisyon. Maaaring daanin sa dunong, lakas at produktibidad. Kapag kompetisyon, natural lang yan. Ang marunong, ang malakas ay nakakalamang na. Kung ikay medyo patay-patay, lugi ka na sa kompetisyon. Sa labanang ito, sa competition, you have to be wise and you have to be strong. Dapat may dunong ka, may lakas ka pa. At sa presyo din po ang pinakahuli, letter D. Pinaka-epektibong paraan ng pamamahagi. Madalas na presyo ang batayan ng pamamahagi. Ito yung pinaka ginagamit sa lahat. Kasi kung first come, first serve, lugi na yung medyo patay-patay at mahihina. Kung pagrarasyon, lugi pa rin. Lugi yung maraming lugi sa labanang yon, lalo na sa kompetisyon. Sa presyo, ay lamang naman, may lamang yung mayayaman. Pinaka-epektibong paraan ng pamamahagi, madalas na sa presyo ang batayan ng pamamahagi. Ang sistemang pang-ekonomiya. Ang sistema pong pang-ekonomiya ay una, pag-uuri batay sa ideolohiya. Dito po sa ideolohiya natin, mga kapatid, iba-iba, mga bata. Una po ay ang isang lumang paraan o lumang ideolohiya ng ekonomiya, merkantilismo. Ang ikalawa po ay ang komunismo. Ang ikatlo po ay sosyalismo. Ika-4, fasismo. At ang second part, kanina ay pag-uuri batay sa ideolohiya, ngayon pag-uuri naman batay sa kasalukuyang sistema ng ekonomiya. Una, subsistence economy. Ikalawa po ay market economy. Ikatlo po ay command economy. At ang pinakahuli, mixed economy. Pag-uuri po yan batay sa kasalukuyang panahon. Nakalimutan ko yung isang word. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang mga ito. Pag-uuri batay sa ideolohiya. Ano po yung merkantilismo? Ang merkantilismo po ay nakadepende ang yaman ng isang bansa sa dami ng supply niyang ginto at pilak. Nakadepende ang yaman ng isang bansa
batay sa dami ng supply niyang ginto at pilak. Kaya noong panahon na yun, noong tinatawag nating panahon ng colonialism, merong mga bansa na talagang nagpupuntahan sa Asia para mag-colonize, manakop ng mga bansa. Ano pong dahilan? May 3 dahilan po. Yung gold, yung God, at saka nalimutan ko yung pangatlo. Pero kapag gold, alam na po natin ang yaman ng bansa ang kanilang habol. Dito sa Pilipinas noon, maraming mga ginto sa Pilipinas. Isa na po ang hinabol na yan ng mga Espanyol sa atin noon. Para dumami ang kanilang ginto sa kanila, para sila'y matawag na mayamang bansa. Merkantilismo, nakabatay sa ginto at pilak. Gold, God, gold, and glory. Kaluwalhatian. Ayan, naalala ko na yung pangatlo. Glory ng isang bansa. Ang ikalawa po ay ang komunismo. Ang komunismo po ay isang style ng government noon na ipinairal o pinakilala ni Karl Marx. Si Karl Marx po ay isang German Jew, isang Hudyo na nagpanukala ng komunismo kasi nakita niya na ang buhay ng tao noon ay hindi patas nung magsimula ang Industrial Revolution. Napakalaki ng unfair yung style ng buhay noon. Panlahatang pagmamay-ari at mula sa prinsipyong mula sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan at para sa bawat isa ayon sa kanyang mga pangangailangan. Yan ang prinsipyo ng communism. Kung anong kakayahan mo, may mapapala ka. At kung anong kailangan mo, bibigyan ka. Ganyan po ang style ng communism sa China. Lalo na noong panahon ng dati nilang mga leaders. Medyo maluwag na nga po sila ngayon pero mahigpit pa rin. Ganon din po sa dating Russia nung sila'y socialist pa rin. Napakahigpit. Ngayon sa sosyalismo, may layuning magkapantay-pantay ng kalagayan ng tao sa bansa. Ang pamahalaan ang may-ari ng mga industriya at pamahalaan din ang mga industriya at mga gamit sa produksyon. Sila po ang may-ari noon. Hindi ikaw, hindi kayo, hindi ako, kundi ang gobyerno ang may-ari. Pwede kang magtayo ng maliit na negosyo. Siguro tindahan, maliit na grocery. Yun lang ang pwede ninyong ariin. Pero yung malakihan na, katulad kong halimbawa, hindi po pwedeng SM ay pag-aari mo. Sa gobyerno na po yun. Yung maliliit lang ang pwede sa mga simpleng mamamayan. Ang ika-4 po ay ang letter D, fascismo. Ipinagbabawal sa sistemang ito ang pag-angkat ng mga produkto galing sa ibang bansa. Mayroon ding mahigpit na disiplina sa mamamayan. So ang sistema nila, no importation. Use all the products that you have in your country. Paano kung wala kaming pinoproduce na produkto, na isang produkto dito sa aming bansa, tsaka ka lang makakapag-import. Yun lang ang pwede ninyong i-import. Pero kung meron kang napoproduce sa sarili mong bansa, hindi mo po pwedeng importahin yon. May cellphone na gawa naman dito sa Pilipinas Hindi ka makaka-import galing sa ibang bansa. Meron ba tayong ginagawang airplane dito sa Pilipinas? Wala po. So po pwede tayong mag-import nun. Ganyan sa fascismo. Pero still, ang fascismo ay walang importation na galing sa ibang bansa. Ano po ang nagpanukala nito? Si Benito Mussolini ng Italy at saka si Adolf Hitler ng Germany noong panahon ng World War II. Pag-uri batay sa kasalukuyang istruktura. Una po ay subsistence economy. Sa kasalukuyang istruktura po yan. Ang pinakauna at simpleng anyo na sistemang pang-ekonomiya. Ang sentro ng sistemang ito ay ang pamilya. Subsistence economy. Ang tawag ng ibang tao dyan ay hand to mouth. Isang kahig, isang tuka.
Ang kakainin natin ngayon, ang kakainin natin mamaya ay paghihirapan natin ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin ng pagkain lang natin ang paghihirapan natin. Minsan gumagawa tayo ng sobra para ibenta sa iba o ipagbili sa iba o ipagpalit ng ibang produkto na gawa ng iba. Pero subsistence economy, isang kahig, isang tuka ang tawag ko doon, at kung anong gagawin natin, kakainin natin mamaya, siya pa lang ang gagawin natin ngayon, paghahanap buhayan ngayon. Excuse me po. Market economy. May kalayaan ang lahat na gumalaw ayon sa kanilang interes. Presyo ang gabay ng pamilihan. Excuse me ulit. Ngayon, sa market economy po, lahat tayo ay may kalayaan. We have the free will to do everything. Basta't ang magiging kilos lang natin ay naayon sa presyo. Ngayon, ang labanan dyan is pataasan ng presyo ng isang bagay. Siyempre, kung mas mataas ang presyo mo, sa iyo ko ipagbibili ang isang produkto ko. Ngayon, lahat po tayo ay makakabili at makakapagbenta. Yun po ang market economy. Sa command economy po, ang buong ekonomiya ay nasa ilalim ng kontrol ng pamahalaan. Dikta sila ng dikta. Hindi ka basta-basta po pwedeng gumawa ng sarili mong diskarte. Kung ano'y utos nila, siyang magaganap. Kapag sinabing 10 piso lang, 5 piso lang ang ballpen, 5 piso lang ang ballpen. Pag sinabi nilang 100 piso lang ang libro, 100 piso lang ang libro. Because they have the command and you cannot do anything against it. At saka ang pinakahuli, mixed economy. Dalawang uri ng sistema ang nananaig sa sistemang ito. Una ay kombinasyon ng ekonomiyang pamilihan at pinag-uutos. Dalawang kombinasyon ang namamayani. Yung pinag-uutos, yung command economy, at saka yung ekonomiyang pampamilihan, yung market economy at saka command economy. Yun pag pinaghalo, mixed economy. Dahil may mga pagkakataon po na talagang kailangan i-command ang presyo, ang pinagbibili mo. Halimbawa po, atin tingnan ang presyo ng cellphone. Sa Pilipinas po ay napakaraming cellphone ang pinagbibili. Ang sistema niyan, pababaan ng presyo and pagandahan naman ng quality. Yan ay sa cellphone. Pero meron din pong public service. Kapag public service, nandiyan naman po ang Smart at saka Globe. Pagandahan sila ng serbisyo. Kaya kompetensya sila doon. Mamimili ka na lang kung anong pipiliin mo. Pero paano po? Kung halimbawa Meralco. Ang Meralco, sila po ang nagbibenta sa atin ng kuryente. Meron po ba silang kakompetensya sa pagbibenta ng kuryente dito sa Tagalog region? Wala po. Nag-iisa lang sila. So paano po ang magiging sistema natin sa pagbibenta ng kuryente sa public? Wala naman silang kalaban, wala silang kakompetensya. Diyan po papasok yung ipinag-uutos na presyo. Hindi, kapag meron silang ceiling price ang gobyerno diyan, ito hanggang dito lang kayo ha, gusto namin magtaas, sasabihin ng Meralco, gusto namin magtaas ng bill sa kuryente. Bago ipapasok mo yan sa gobyerno, sasabihin mo, magtataas po kami ng bill sa kuryente. Kapag inaprubahan nila, magkanong itataas nyo? Piso per kilowatt hour. Pag-uusapan pa yan ng gobyerno. Lahat ng may kinalaman sa pagtataas. Gusto mong umangal ka na. Pag-uusapan yan. Kasi ididikta din ng gobyerno yan. Ipag-uutos na hanggang dito lang ang presyong po pwede mong itaas. That is what we call mixed economy. Hindi ka basta-basta po pwedeng magtaas sa ilang produkto dahil
yun ay kasama sa pinag-uutos. Ngayon, gagawin na po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating pag-aaral dahil natapos na natin ang mga paksang aralin. Ang isa-isa nating assignment, 2 page lang po ito, pahina 73 at 74 ng ating mga aklat. Letter A, B, at C ng ating mga aklat ang ating titingnan, page 73 at 74. Kapag dumating na ang oras ng pagsasagot ninyo, tandaan po ulit 73 at 74 sa lumang aklat, atin pong titingnan ko pa lang sa bago na aklat kung anong page nun. Pero ang sasagutin po ay letter A, letter B, at letter C. Hanggang dito na lamang po at magandang umaga pong muli sa inyong lahat.